Hello, pupuntahan tayo ngayon sa Taguig at kasama po natin ang ating mahal na Vice Presidente na si Sir Alan Peter Cayetano, ang laging nagtatanggol sa ating Pangulo na si Duterte. Hello, Sir Alan. Mocha and everyone, sa lahat ng mga kababayan natin, lahat ng mga kapatid natin, and especially po yung mga nagmamahal kay Mayor Duterte at gusto ng pagbabago. Magandang araw sa inyo lahat. Sir Alan, thank you. Napaunlakan niyo ang interview na to. Yung katanungan po, can you give us an update? Di ba lumabas po yung anti-Duterte ad at nabalitaan po namin na kaagad-agad kayong umaksyon dito para ipagtanggol si Mayor Duterte at kayo ay nagsampa ng TRO laban sa ad na ito. Paki-update po kami. Unang-una, thank you sa interview na to. Matagal ko nang gusto talaga kayong makasama, kaya lang strict ang asawa ko. Pero pinayagan na rin niya ako ngayon. Pero biro, it's a critical time because this is the time na naghahanda lahat sa preparation sa pagbabantay ng balota, to make sure that yung makina is working well. The last 2 weeks has been a challenge sa atin lahat na sumusuporta kay Mayor dahil lie after lie, kasinungalingan na after kasinungalingan, pagbabali ng katotohanan, half-truths. No? What is half-truths? Kasi pag nagsinungaling ka ngayon, halata pagka buong kasinungalingan eh. Kaya nakita mo yung ginawa ni Senator Trillanes, diba? Kalahati totoo. Ano yung kalahati totoo? Totoong may account, totoo yung account number. Pero yung kalahati na peke na libo-libo daw ang, million-million ang laman, 200 million ang laman, tapos yung sinabi ni Secretary Mar Rojas na yung dollar accounts ang daming laman, no? These are all false. Why I'm bringing it back to that? This is all part of the plan. Sino nasa likod ng plan? Pangulo, Malacanang, Mar Rojas, and Grace po. Last week ko pa to sinabi sa ating mga kaibigan kasi na-monitor namin na nag-uusap, nagpapanik sila. Nung una, nagkasundo lang sila na siraan ng si Mayor. Problema, 3 weeks na to nangyayari and intensified the last 10 days, hindi siya bumababa sa survey. Not because he's bulletproof, but because nagsasabi siya ng totoo. Talaga naman walang daang milyon at totoo naman na simple yung bahay at totoong hindi daan libo yung kanyang dollar account. Pinakita niya na passbook. Okay. So what was their next step? Their next step is to put negative ads. Bawal ito. No? Wala pang eleksyon na may mukha ng kalaban, chinap-chap yung sinabi niya at inilagay sa TV. Kaya kami disappointed because ang ating campaign is about the rule of law. Diba? It's about pagbabago. Ang gusto natin pagbabago, isang batas lang sa lahat ng Pilipino. Lahat tayo takot sa batas, pero lahat tayo sumusunod din sa batas. Anong ginawa ng ilang mayayaman, Malacanang, ni Po at ni Rojas, and ng ABS-CBN? Pinayagan yung ad, no? Na halata namang sinap-chap yung mga sinasabi ni Mayor to make it appear na iba ang kanyang sinasabi. Pangalawa, ginamit mga bata na napakabawal niya. No? Then number 3, hindi in-approve yung ad ko. Yes, so nga po, nabalitaan po namin na kayo po ay merong ad at wala po kayong nilabag na mga regulations pero pinigilan ito ng ABS-CBN. That's right. Yung ad na inilagay ko, yung closing statement ko lang sa debate ng ABS-CBN, yung VP debate. Kaya lang, dun kasi, kunento ko yung kwento ng dad ko at sinabi ko kung bakit nakikita ko tatay ko kay Mayor Duterte. Many of us see our father or our kuya in Mayor Duterte. Pero yung sa akin, hindi pwede. Yung laban kay Mayor Duterte, pwede. So obviously nagdi-discriminate sila. No? So wala tayong choice kung hindi sumunod sa batas. So tumakbo ako sa korte. No, humingi ako ng temporary restraining order based on the Fair Election Act, no? Na nagsasabing kung ano pwede at anong bawal. Bawal kasi maglabas ka ng ad na laban sa kabila tapos hindi ka makasagot. Bawal din yung alam mo, nung nagkaroon tayo ng ad na in-endorse ako ni Mayor, bawat pakita ng mukha niya, kailangan may pirma ni Mayor at sinusubtract sa kanya yung sa minutes niya. Pero ito, walang pirma ni Mayor, pinayagan na mukha ni Mayor at yung salita niya paglalabas. No? So, matagal na tayo ng mga supporter ni Mayor Duterte na nakakakita ng bias. No? Pero ako tumahimik. Bakit po? Hindi naman kasalanan kasi ito ng reporters, ng news team. Obviously, the management, the top management, may kilalaman dito. Mahirap naman mag-comment sa news kasi kung laban sa'yo, sasabihin mo bias. Kung pabor sa'yo, sabihin mo okay. Pero dito sa ads, napakalinaw.
bakit mo papayagan ng ganitong ads na hindi na makakasagot? Kung ako ba maglalagay ng negative ads laban kay Grace po o kay Mar Rojas, kay Lenny Robredo? Negative pero totoo ha. Ang nilagay nila negative na hindi totoo. No? Chop-chop ito. So, naglabas ang RTC ng temporary restraining order at napakaganda ng sinabi nila dito. No? Ni-recognize nila na may black propaganda kasi pinanood ng judge talaga yung different videos. Ni-recognize na mga bata ginamit for black propaganda. Ni-recognize na yung partido natin hindi basta makakasagot. And remember, mga kababayan, fellow supporters, may bayad ang ads. 900,000 for 30 seconds in ABS, 700,000 for 30 seconds in Channel 7. So kung ilalagay mo sa Facebook, lalagay mo sa YouTube yung negative, okay lang. Expression mo yan, gusto mo yan. Madali natin sagutin yan. Katulad ng ginagawa niyo mga diehard, di ba? Tuwing may issue, sumasagot kayo. Pero ilalagay mo sa TV 2 days before, 3 days before, paano tayo mag-shooting ng kapalit para sumagot? At kahit makapag-shooting tayo, magkano gagastusin natin? Eh si Senator Trillanes, 20 to 30 million. Saan niya nakuha yung pera para ilagay ito? At saka ikaw mo ka, kung kandidato ka, bibigyan ka ng 20 to 30 million. Hindi mo gagamitin para ikaw mangampanya. Gagamitin mo tirahin ang presidente na ito. So obviously, si Senator Trillanes ginagamit lang sa pagkakataon. So, Senator Alan, sa tingin po ninyo, since nilabas nyo rin po sila yung social media na parang nag-uusap-usap ngayon yung mga kalaban dahil nagpapanik na sila, dahil nga po kahit anong paninira nila kay Duterte, number 1 pa rin po si Serte at nagpa-backfire sa kanila yung mga pinagagawa nila. So, ano pong update dito? Ano po yung nangyayari na pwede po naming malaman? Sino po ba dito yung mga nag-uusap, nagkakampihan, na inudyo ka na mag-back out ng isa dito? Si Mar Rojas is supported by Malacanang. May core group dyan, may ilang negosyante dyan na nakinabang 6 years. Yan ang pumupondo. At nakita nyo naman yung laki ng pondo nila. No? Number 1 sila sa spending, billion, kasama si Congresswoman Lenny ang ginagastos nila. Ramdam nyo sa probinsya nyo, sa t-shirts lang eh. Lahat ng picture nila nakadilaw lahat. Yun ay pinamimigay, unlike sa atin, na kanya-kanyang pagawa. Kay Senator po, it's also a group of couple of oligarchs, no? Ilan na napakayaman, na ito nagmaniubra talaga, kaya nga agos din ang pera. So yan ang nagsama-sama with some top people of ABS-CBN. That's why pinayagan ito kahit yung ibang networks, hindi pinayagan yung ganitong ad. No? So makikita nyo, kanina lang, no? Hinanap ko nga sa cellphone ko, lumalabas na sa news ngayon si Secretary Mar Rojas nananawagan daw kay Grace po na magkita na sila o mag-meeting sila. Ito, nandyan sa CNN Philippines. Rojas to po, sabihin mo lang kung kailan at saan darating ako. Ayan, kay Karen Davila, just in, Mar Rojas calling on Grace po to talk. No? CNN, ayan, yung nandyan naman sa tweets at saka sa Facebook at ano. Yan po ay part ng plano nila. Last week pa pinag-usapan nila. Alin? Yung pag-uusap nila, drama na lang yan. So, sa pag-uusap na yon, ano po yung parang magiging outcome? Ano ba Ano tawag ni Pinoy sa presidency ni Mayor Duterte? Dictatorship daw. Hindi pa nakakaupo, diktador na. Ilan beses sinabi ni Mayor Duterte, he will not have martial law. Ilan beses niya sinabing, babaguhin niya Pilipinas, strong leadership, pero hindi niya kailangan i-violate ang batas. So, yung constitution susundin niya. Pero yung kabila, binabali ang sinasabi ni Mayor Duterte. Ilang beses sinabi ni Mayor Duterte, kailangan kausapin ang NPA. Inamin niya kausap niya si Joe Macizo. Pero sinabi ba niya na sa ilalim siya ni Joe Macizo? Ilang rally na attendan mo kadiba nung sinabi niya na kung dito ang NPA, dito lang siya. And he doesn't believe in armed struggle. Ilan yung na-attendan natin rally na sinabi ni Mayor, kung makikipag-usap MILF, MNLF, NPA, kakausapin niya. Pero kung gegerahin nila Pilipinas, Pilipinas ang proprotektahan niya. Si Grace po, sinusuportahan ng legal na arm ng NEP. Diba? Matagal na nilang in-announce yan. Si Mar Rojas, nasa kanyang plataforma na magkaroon ng peace talks sa mga kaliwa. So napaka-hipokrito nila na pag si Mayor Duterte ang gusto kausapin ng kaliwa, sasabihin nila ang NPA will take over. Pag sila ang gusto kumausap sa kaliwa, okay lang. So dinidistort talaga nila. So in this next few days, anong gusto nila palabasin? Magte-take over ang kaliwa
may hidden wealth si Mayor. Sasabihin nila magiging presidente yan na walang ginawa, pwede magmura, hamakin ng mga babae, at gusto nilang palabasin, patayin lahat. Nung sinapchap yung commercial, sinasabi, papatayin ko kayo lahat. Nandun ka nung nangyari yun eh. Ang sinabi ni Mayor, pag hindi kayo sumuko mga pusher, at kung kayo'y gagamit ng armas, patayin silang lahat. Yun ang sinabi niya. Hindi niya sinabing patayin ng babae, patayin ng bata. In fact, he said, I never killed a child. I can never kill a woman. Sinabi niya ilang beses yun. So, this is the conspiracy. But I'd like to thank ABS-CBN. I'd like to thank Mar Rojas. I'd like to thank Grace po because nagba-backfire ang ginagawa niyo. Lalong lumalakas ang suporta sapagkat ang gusto na ng tao ngayon, presidenteng pinili nila. Hindi presidenteng pinili ng Malacanang, pinili ng ABS-CBN o pinili ng ilang negosyante. Sir Alan, yun nga po, tulad ng mga sinabi niyong update, sobrang desperado na po yung mga kalaban, lahat na ginagawa. Syempre tayong mga Duterte supporters at mga supporters din po ninyo, gusto lang po namin malaman ano ba yung pwede namin gawin para maprotektahan yung balota namin o para po siguradong hindi tayo madaya. Ano po ba yung pwede namin gawin? Contribution. Okay, unang-una, prayers. Wala naman, kung ano man religion natin, kung ano man spiritual belief natin, lahat tayo magdasal sa Diyos sa kaligtasan ni Mayor na ma-cancel kahit anong plano na sa kanya, na danger sa kanya. Pagdasal po natin ang clean and honest election. Pangalawa po, kumilos tayo. Sabi sa Bible, faith without action is death. Hindi pwedeng patay ang ating pananampalataya. Bumoto tayo ng maaga para the rest of the day we can get our friends, we can bring them there. Bantayan yung machines. Yung machines, etong weekend and before magsimula, isisil yan, testingin niya. So, 2 lugar na sa Pilipinas, yung tinetesting, Panay Rojas ang lumalabas. So, ang request namin sa inyo, pag tinesting ang machine, i-cellphone video nyo. Kasi ngayon ang sinasabi, kasi sa Facebook, hindi mo malaman kung ano yung tama at hinding report. At mag-ingat din tayo na susunugin tayo. Sasabihin kita nyo, Mar Rojas, tapos hindi naman pala. Kasi nga, they're trying to make it appear na nagpapanik or may false accusation tayo. Pero meron 2 lugar na na-confirm, Rojas ang lumabas. May explanation ng COMELEC, baka daw may nakashade, etc. So they're dealing with it now. No? Thirdly, bantayan natin yung makina at saka yung car, no, kung saan dadalhin. But we're prepping our legal team now. Magkakaroon tayo ng watchers in certain areas. Sa Facebook, no, whether MRRD, DDS, PDP Laban, all volunteer groups, no, magkakaroon ng communication yan over the weekend, saan pwede mag-volunteer, no? And then kayo na mismo, no, kung may jeep kayo at pwede nyong pahiram para madala yung ibang mga supporters, makagawa kayo ng sandwich sa bahay para yung mga magbabantay, no? Inimpisahan natin to na kanya-kanya, tulong-tulong. Tapusin din natin to na kanya-kanya, tulong-tulong. Yes, Sir Alan, yung event po tomorrow, yung meeting di Avance, May 7 sa Luneta. Anong oras mo kayo nandoon at maybe pwede natin pong i-invite po lahat ng ating mga Duterte supporters at of course Duterte Cayetano supporters po. Luneta, May 7. Handang-handa na po ba kayo? Totoo po yung Luneta bukas. Ang daming tumatawag, nagtatanong sa amin kung totoong hindi kami dadating ni Mayor. No? Dadating po kami, eto po ang chance namin ni Mayor magpasalamat sa inyo. Bakit po Luneta kahit napakalaki nito? Dahil may plano po kaming ibang lugar, umangal po ang mga supporters. Dahil sabi nila, siksikan masyado, malilit yung ibang lugar. So it's a step of faith. We know we have millions, tens of millions of supporters nationwide. But it's a challenge to all be in Luneta. But yung mga supporters na natin nagsabi, from Cebu, from Bohol, from Bicol, from Bulacan, from all over, pupunta sila kahit delegations. No? We will be there at 5 o'clock. If you have the opportunity to wear red, actually kahit anong suot nyo. But we want to practice because kahit bawal maglagay ng mga logo at campaign material sa Monday. But let's wear red. Kasi kung namumula ang lahat ng presinto everywhere, kitang-kita mo pag dinaya. No? We want to prevent cheating. And let's all post them sa ating Facebook and encourage. Pulse Asia SWs has been very active. May balita kami, hindi ko alam kung totoo o hindi sila mag-exit poll. Ang exit poll ay isang makakatulong sa anti-daya. No?
Kasi yung exit poll, makikita mo kung ano binoto ng tao paglabas nila. No? So there will be other guidelines and our lawyers will come out. For example, what to do kapag yung resibo mo, Duterte binoto mo, Cayetano, tapos iba nakalagay. No? So sa COMELEC website, tignan nyo rin yung what to do, and our team will be coming out with what to do siguro tomorrow and Sunday. Bawal na mga kampanya Sunday, but we can give advisories on how to protect your vote. Ayan. So, kita-kita po tayo bukas, May 7, 5 p.m. Andun na po kaming lahat, of course, with our Vice President, Senator Alan Peter Cayetano, and of course, ang ating Pangulo na si Duterte. Closing po, Sir Alan, yung gusto lang po namin magpasalamat sa inyo, sa inyong kaagarang pag-aksyon na kayo po ay nagsampa ng TRO para po mapigilan itong anti-Duterte ad. So, dahil po may TRO na, ibig sabihin po ba hindi na ito may papalabas? Well, dapat sumunod ang ABS-CBN dahil ito ang batas. I mean, kung hindi sila sasunod sa korte. So, some top management people is trying to steal the election by allowing this. No? Now, kung hindi pa rin sila susunod sa batas, grabe naman. Talagang tama yung sinasabi ni Mayor that the law is optional. No? But no need to thank me because ito ay pasalamat namin. Kung wala suporta nyo, bali wala laban namin ni Mayor. But because nandyan ang suporta nyo sa awat biyaya ng Diyos, ipaglalaban po namin ang suporta ninyo. We will do everything in our power na bilangin ang inyong. Maraming salamat po, Senator Alan. Lastly po, invite po natin sila ulit for tomorrow's meeting the Avance. Sa mga supporters, sa mga naniniwala, at may means kayo, may oras kayo, let's all meet sa Luneta. Sa mga hindi pa naniniwala, nag-iisip, o kahit sa kabilang kampo, pero gusto niyong madama ang pagmamahal ng isang tunay na ama sa kanyang bayan, please go there, listen to Mayor Duterte. Go home, pray afterwards. Kung ayaw nyo talaga, respetuhin namin opinion nyo. But give yourself a chance to hear the person na ako na paniniwala kong the right time, the right place, the right message. Tanda, ni-recognize na yung partido natin, hindi basta makakasagot. And remember, mga kababayan, fellow supporters, may bayad ang ads. 900,000 for 30 seconds in ABS, 700,000 for 30 seconds in Channel 7. So kung ilalagay mo sa Facebook, lalagay mo sa YouTube yung negative, okay lang. Expression mo yan, gusto mo yan. Madali natin sagutin yan. Katulad ng ginagawa ng mga diehard, di ba? Tuwing may issue, sumasagot kayo. Pero ilalagay mo sa TV 2 days before, 3 days before, paano tayo mag-shooting ng kapalit para sumagot? At kahit makapag-shooting tayo, magkano gagastusin natin? Eh si Senator Trillanes, 20 to 30 million. Saan niya nakuha yung pera para ilagay ito? At saka ikaw mo ka, kung kandidato ka, bibigyan ka ng 20 to 30 million. Hindi mo gagamitin para ikaw mangampanya. Gagamitin mo, tirahin ang presidente na ito. So obviously, si Senator Trillanes ginagamit lang sa pagkakataon. So, Senator Alan, sa tingin po ninyo, since nilabas nyo rin po sa inyong social media na parang nag-uusap-usap ngayon yung mga kalaban dahil nagpapanik na sila, dahil nga po kahit anong paninira nila kay Duterte, number 1 pa rin po si Duterte at nagbabackfire sa kanila yung mga pinagagawa nila. So, ano pong update dito? Ano po yung nangyayari na pwede po naming malaman? Sino po ba dito yung mga nag-uusap, nagkakampihan, na inudyo ka na mag-back out ng isa dito? Si Mar Rojas is supported by Malacanang. May core group dyan, may ilang negosyante dyan na nakinabang 6 years. Yan ang pumupondo. At nakita nyo naman yung laki ng pondo nila. No? Number 1 sila sa spending, billion, kasama si Congresswoman na Lenny ang ginagastos nila. Ramdam nyo sa probinsya nyo, sa t-shirts lang eh. Lahat ng picture nila nakadilaw lahat. Yun ay pinamimigay, unlike sa atin, na kanya-kanyang paggawa. Kay Senator po, it's also a group of couple of oligarchs, no? Ilan na napakayaman, na ito nagmanuubra talaga, kaya nga agos din ang pera. So yan ang nagsama-sama with some top people of ABS-CBN. That's why pinayagan ito kahit yung ibang networks, hindi pinayagan yung ganitong ad. No? So makikita nyo, kanina lang, no? Inahanap ko nga sa cellphone ko, lumalabas na sa news ngayon si Secretary Mar Rojas, nananawagan daw kay Grace po na magkita na sila o mag-meeting sila. Ito, nandyan sa CNN Philippines. Rojas to po, sabihin mo lang kung kailan at saan darating ako. Ayan, kay Karen Davila, just in, Mar Rojas calling on Grace po to talk. No? CNN, ayan, yung nandyan naman sa tweets at saka sa Facebook at
yan po ay part ng plano nila. Last week pa pinag-usapan niya. Ang alin po? Yung pag-uusap nila, drama na lang yan. So, sa pag-uusap na yon, ano po yung parang magiging outcome? Ano ba ang... Ano tawag ni Pinoy sa presidency ni Mayor Duterte? Dictatorship daw. Hindi pa nakakaupo, diktador na. Ilan beses sinabi ni Mayor Duterte, he will not have martial law. Ilan beses niya sinabing, babaguhin niya ang Pilipinas, strong leadership, pero hindi niya kailangan i-violate ang batas. So, yung constitution susundin niya. Pero yung kabila, binabali ang sinasabi ni Mayor Duterte. Ilan beses sinabi ni Mayor Duterte, kailangan kausapin ang NPA. Inamin niya kausap niya si Joe Macizo. Pero sinabi ba niya na sa ilalim siya ni Joe Macizo? Ilan rally na attendan mo kadiba nung sinabi niya na kung dito ang NPA, dito lang siya. And he doesn't believe in armed struggle. Ilan yung na-attendan natin rally na sinabi ni Mayor, kung makikipag-usap MILF, MNLF, NPA, kakausapin niya. Pero kung gegerahin nila Pilipinas, Pilipinas ang proprotektahan niya. Si Grace po, sinusuportahan ng legal na arm ng NEP. Diba? Matagal na nila in-announce yan. Si Mar Rojas, nasa kanyang plataforma na magkaroon ng peace talks sa mga kaliwa. So napaka-hipokrito nila na pag si Mayor Duterte ang gusto kausapin ng kaliwa, sasabihin nila ang NPA will take over. Pag sila ang gusto kumausap sa kaliwa, okay lang. So dinidistort talaga nila. So in this next few days, anong gusto nila palabasin? Magte-take over ang kaliwa, may hidden wealth si Mayor, sasabihin nila magiging presidente yan na walang ginawa, pwede magmura, hamakin ng mga babae, at gusto nilang palabasin, patayin lahat. Nung sinapchap yung commercial, sinasabi, papatayin ko kayo lahat. Nandun ka nung nangyari yun eh. Ang sinabi ni Mayor, pag hindi kayo sumuko mga pusher, at kung kayo'y gagamit ng armas, patayin silang lahat. Yun ang sinabi niya. Hindi niya sinabing patayin ng babae, patayin ng bata. In fact, he said, I never killed a child. I can never kill a woman. Sinabi niya ilang beses yun. So, this is the conspiracy. But I'd like to thank ABS-CBN. I'd like to thank Mar Rojas. I'd like to thank Grace po because nagba-backfire ang ginagawa niyo. Lalong lumalakas ang suporta sapagkat ang gusto na ng tao ngayon, presidenteng pinili nila. Hindi presidenteng pinili ng Malacanang, pinili ng ABS-CBN o pinili ng ilang negosyante. Sir Alan, yun nga po, tulad ng mga sinabi niyong update, sobrang desperado na po yung mga kalaban, lahat na ginagawa. Syempre tayong mga Duterte supporters at mga supporters niya. Diba? It's about pagbabago. Ang gusto natin pagbabago, isang batas lang sa lahat ng Pilipino. Lahat tayo takot sa batas, pero lahat tayo sumusunod din sa batas. Anong ginawa ng ilang mayayaman, Malacanang, ni Po at ni Rojas, and ng ABS-CBN? Pinayagan yung ad, no? Na halata naman sinapchap yung mga sinasabi ni Mayor to make it appear na iba ang kanyang sinasabi. Pangalawa, ginamit mga bata na napakabawal niya, no? Then number 3, hindi in-approve yung ad ko. Yes, so nga po, nabalitaan po namin na kayo po ay merong ad at wala po kayong nilabag na mga regulations pero pinigilan ito ng ABS-CBN. That's right. Yung ad na inilagay ko, yung closing statement ko lang sa debate ng ABS-CBN, yung VP debate. Kaya lang, dun kasi, kunento ko yung kwento ng dad ko at sinabi ko kung bakit nakikita ko tatay ko kay Mayor Duterte. Many of us see our father or our kuya in Mayor Duterte. Pero yung sa akin, hindi pwede. Yung laban kay Mayor Duterte, pwede. So obviously nagdi-discriminate sila. No? So wala tayong choice kung hindi sumunod sa batas. So tumakbo ako sa korte. No, humingi ako ng temporary restraining order based on the Fair Election Act, no? Na nagsasabing kung ano pwede at anong bawal. Bawal kasi maglabas ka ng ad na laban sa kabila tapos hindi ka makasagot. Bawal din yung alam mo nung nagkaroon tayo ng ad na ine-endorse ako ni Mayor, bawat pakita ng mukha niya kailangan may pirma ni Mayor at sinosubtract sa kanya yung sa minutes niya. Pero ito, walang pirma ni Mayor, pinayagan na mukha ni Mayor at yung salita niya paglalabas, no? So, matagal na tayo ng mga supporter ni Mayor Duterte na nakakakita ng bias, no? Pero ako tumahimik. Bakit po? Hindi naman kasalanan kasi ito ng reporters, ng news team. Obviously, the management, the top management, may kilalaman dito. Mahirap naman mag-comment sa news kasi kung laban sa'yo, sasabihin mo bias. Kung pabor sa'yo, sabihin mo okay.
pero dito sa ads napakalinaw eh. Bakit mo papayagan ng ganitong ads na hindi na makakasagot? Kung ako ba maglalagay ng negative ads laban kay Grace po o kay Mar Rojas, kay Lenny Robredo? Negative pero totoo ah. Ang nilagay nila negative na hindi totoo. No? Chop-chop ito. So, naglabas ang RTC ng temporary restraining order at napakaganda nung sinabi nila dito. No? Ni-recognize nila na may black propaganda kasi pinanood ng judge talaga yung different videos. Ni-recognize na mga bata ginamit for black propaganda. Hello, pupuntahan tayo ngayon sa Taguig at kasama po natin ang ating mahal na Vice Presidente na si Sir Alan Peter Cayetano, ang laging nagtatanggol sa ating Pangulo na si Duterte. Hello, Sir Alan. Hello ka and everyone, sa lahat ng mga kababayan natin, lahat ng mga kapatid natin, and especially po yung mga nagmamahal kay Mayor Duterte at gusto ng pagbabago. Magandang araw sa inyo. Sir Alan, thank you. Napaunlakan niyo ang interview na to. Yung katanungan po, can you give us an update? Di ba lumabas po yung anti-Duterte ad at nabalitaan po namin na kaagad-agad kayong umaksyon dito para ipagtanggol si Mayor Duterte at kayo ay nagsampa ng TRO laban sa ad na ito. Paki-update po kami. Unang-una, thank you sa interview na to. Matagal ko nang gusto talaga kayong makasama, kaya lang strict ang asawa ko, pero pinayagan na rin niya ako ngayon. Pero biro, it's a critical time because this is the time na naghahanda lahat sa preparation sa pagbabantay ng balota, to make sure that yung makina is working well. The last 2 weeks has been a challenge sa ating lahat na sumusuporta kay Mayor dahil lie after lie, kasinungalingan na after kasinungalingan, pagbabali ng katotohanan, half-truths. No? What is half-truths? Kasi pag nagsinungaling ka ngayon, halata pagka buong kasinungalingan eh. Kaya nakita mo yung ginawa ni Senator Trillanes, diba? Kalahati totoo. Ano yung kalahati totoo? Totoong may account, totoo yung account number. Pero yung kalahati na peke na libo-libo daw ang, million-million ang laman, 200 million ang laman, tapos yung sinabi ni Secretary Mar Rojas na yung dollar accounts ang daming laman, no? These are all false. Why I'm bringing it back to that? This is all part of the plan. Sino nasa likod ng plan? Pangulo, Malacanang, Mar Rojas, and Grace po. Last week ko pa to sinabi sa ating mga kaibigan kasi na-monitor namin na nag-uusap, nagpapanik sila. Nung una, nagkasundo lang sila na siraan ng si Mayor. Problema, 3 weeks na to nangyayari and intensified the last 10 days, hindi siya bumababa sa survey. Not because he's bulletproof, but because nagsasabi siya ng totoo. Talaga naman walang daang milyon at totoo naman na simple yung bahay at totoong hindi daan libo yung kanyang dollar account. Pinakita niya na passbook. Okay. So what was their next step? Their next step is to put negative ads. Bawal ito. No? Wala pang eleksyon na may mukha ng kalaban, chinap-chap yung sinabi niya at inilagay sa TV. Kaya kami disappointed because ang ating campaign is about the rule of law. Gusto lang po namin malaman, ano ba yung pwede namin gawin para maprotektahan yung balota namin o para po siguradong hindi tayo madaya? Ano po ba yung pwede namin gawin? Contribution. Okay, unang-una, prayers. Wala naman, kung ano man religion natin, kung ano man spiritual belief natin, lahat tayo magdasal sa Diyos sa kaligtasan ni Mayor na ma-cancel kahit anong plano na sa kanya, na danger sa kanya. Pagdasal po natin ang clean and honest election. Pangalawa po, kumilos tayo. Sabi sa Bible, faith without action is death. Hindi pwedeng patay ang ating pananampalataya. Bumoto tayo ng maaga para the rest of the day we can get our friends, we can bring them there. Bantayan yung machines. Yung machines, etong weekend and before magsimula, isisil yan, testingin niya. So, 2 lugar na sa Pilipinas, yung tinetesting, Panay Rojas ang lumalabas. So, ang request namin sa inyo, pag tinesting ang machine, i-cellphone video nyo. Kasi ngayon ang sinasabi, kasi sa Facebook, hindi mo malaman kung ano yung tama at hinding report. At mag-ingat din tayo na susunugin tayo. Sasabihin kita nyo, Mar Rojas, tapos hindi naman pala. Kasi nga, they're trying to make it appear na nagpapanik or may false accusation tayo. Pero meron 2 lugar na na-confirm Rojas ang lumabas. May explanation ng COMELEC, baka daw may nakashade, etc. So they're dealing with it now. Thirdly, bantayan natin yung makina at saka yung card, no, kung saan dadalhin. But we're prepping our legal team now
magkakaroon tayo ng watchers in certain areas. Sa Facebook, no, whether MRRD, DDS, PDP Laban, all volunteer groups, no, magkakaroon ng communication yan over the weekend, saan pwede mag-volunteer, no? And then kayo na mismo, no, kung may jeep kayo at pwede nyong pahiram para madala yung ibang mga supporters, makagawa kayo ng sandwich sa bahay para yung mga magbabantay, no? Inimpisahan natin to na kanya-kanya, tulong-tulong. Tapusin din natin to na kanya-kanya, tulong-tulong. Yes, Sir Alan, yung event po tomorrow, yung meeting di Avance, May 7 sa Luneta. Anong oras mo kayo nandoon? At maybe pwede natin pong i-invite po lahat ng ating mga Duterte supporters. At of course, Duterte Cayetano supporters po. Luneta, May 7. Handang-handa na po ba kayo? Totoo po yung Luneta bukas. Ang daming tumatawag, nagtatanong sa amin kung totoong hindi kami dadating ni Mayor. No? Dadating po kami, eto po ang chance namin ni Mayor magpasalamat sa inyo. Bakit po Luneta kahit napakalaki nito? Dahil may plano po kaming ibang lugar, umangal po ang mga supporters